Make every effort to sin no more. Okay, I have one verse. Romans 3:21 to 24. For everyone has sinned, we fall short of God's glorious standard. Yet, God, undeserved kindness, declares that we are righteous. He did through Christ Jesus when He freed us from penalty for our sins. So, Jesus is the only way. So, yun. May kukwento ako sa inyo sa pangwakas. Ito ay kwento tungkol sa isang lalaki. Lalaki, hindi babae, lalaki. Itong lalaking ito ay pagkabata pa lang, ang lalaking ito ay sobrang maraming tinitingnan tungkol sa kanyang appearance. About kung ano siya, kung ano yung maraming, sa madaling salita, inferiority complex. Dumadaan sa isang pagkabata na gano'n, hanggang sa lumaki siya. Ang daming mga bagay na bakit ganito. Sinasabi niya sa Panginoon, bakit ganito? Sinasabi niya na, kahit sa Panginoon, sinasabi niya, Lord, bakit yung ganito, yung ibang tao? Ang dami kong napapansin sa katawan ko na wala ako na meron sila. So, dumating yung batang yun, one day, lumaki na siya. Nagkaroon na siya ng tamang pag-iisip. Lumaki siya hanggang sa nagkaroon siya ng relationship. Ang daming since na pagkabata pa lang, ang dami niya ng inferiority complex sa kanyang katawan. Dumating sa kanyang buhay na he asked for that. He asked for that kind of things. Magkaroon ng affection of a woman. No, kasi ang dami niyang pinagko-compare niya sarili niya nung pagkabata eh. Then, nagkaroon siya ng isang relationship na sobrang tagal. Then, dumating din yung time na naging Christian siya. Christian siya na every day, iba yung buhay niya. Every Sunday lang siya na-feed sa kanyang spiritual life. Kung kailan lang may feeding, saka lang siya nagkakaroon ng spiritual life. And dumating yung point na itong mga bagay na to, yung mga topic na to, ay ginagawa niya, the sexual immoralities ng isang tao, ng isang lalaki. Sa lahat, yung lalaki. At yung lalaki na yun, ginagawa niya yun every day. Then he repent, because he's a Christian. Christian siya na palaging humingi sa Panginoon ng biyayang habag. Na Lord, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan kasi napofall ako sa ganitong sexual immorality things. Ginagawa niya yun. Then dumating sa buhay niya na talagang hindi na kaya ng espiritu niya. Umiiyak ang espiritu niya. Guess what? Alam niyo ba yung pag-iyak ng espiritu? Dumadalo yun sa mga mata ng tao. Kahit natutulala lang siya, tumutulo yung luha niya. Pero ang strange kasi wala siyang iniisip that time. Pero we are vessel, no? Na meron tayong espiritu. Naunawaan ko siya bakit umiiyak yung espiritu niya. Kwento lang naman sa akin. And yung taong yun, one time, nagrepent siya sa Panginoon with a humble heart. Na ayaw na niya gawin yun. Kasi siguro, nasobrahan na siya sa feeding. Kasi nag-explore siya kung ano ba yung talagang pagkakagawa ng Panginoon sa kanya. Kung ito ba love na ito is ganito. So ano ba? Nag-seek siya more deeper. Then, nandoon yung Panginoon na he asked the Lord, Panginoon, ayoko na. Gusto ko na makalaya sa ganitong bagay, sexual immoralities. Then, yung sexual immoralities na yon ay tinanggal ng Panginoon. Kasama doon, yung relationship na hindi nakakalugod sa Panginoon. Diba? It's amazing. Nawala yung bagay na hindi niya mapagtagumpayan. Ang kailangan lang pala is the humble heart. The humble heart na magpe-pray ka sa Panginoon at magre-repent ka sa Kanya na hindi mo nagagawin yung bagay na yun with a pure heart. Doon nagsisimula yung lahat. Kagaya na sinabi ko, the heart, yung lagi yung tinitingnan ng Panginoon. So, when the time comes na nagrepent siya, sinake na ng Panginoon yung relationship na yon. Sobrang habang relationship. It's a matter of like
11 years. 11 years. Kwento ng lalaking yon. Yung lalaking yon ay sobrang sinik, tinanggal yung babaeng yon. And the Lord redeemed him. Redeem him. At yung lalaking yun ay ako. Biyaya ng Panginoon. Sino kapag ang puso ng lalaki ay nasa Panginoon, he will ask the Lord, Lord, patawarin mo ako kasi aral ka na eh. Alam mo na tama't mali. At doon naman gagalaw ang Panginoon. Hindi immediately yon. Ginawa ni Lord, process. It's a process of 1 year. Tinanggal ng Panginoon ang hindi na narapat para sa iyo. Hindi yan ang dinesign ko para sa iyo. Hindi yan ang will ng Lord para sa iyo. Tinanggal ng Panginoon yon. It's a matter of 1 year. Then, pagpatak ng isang taon, wala nang parang naging bato puso niya. Then, he asked, ako, inas ko ang Panginoon, Lord, give me a new heart. Hindi ko pa alam na may biblical pala yun. Under siya ng Ezekiel 36:26. Kagaya nung teaching kaninang umaga ng Red Team. Sorry, naiyak ko. Because it's my life testimony. So yun, he asked for the Lord, for a new heart. At yung heart na yun, nakapalab pala doon, yung lifetime partner niya. Yun, lifetime partner niya. Hindi niya, for first day of the year, 2024, nung humingi siya sa Panginoon, nagkaroon ng conviction sa kanya. Nagkaroon ng conviction sa akin. Sabi ko, Lord, yung lifetime partner ko, hindi ko hahawakan ang kanyang mga kamay hanggat hindi ko siya liniligawan. Pangalawa, kapag sinagot niya na ako, pwede ko nang hawakan kamay niya, pero hindi ko siya kayang embrace at halikan. At kapag kasal na kami, that's the time na magagawa ko na lahat. Then kapag kami kinasal na, and yung mag-officiate sa amin, na when you kiss, you may kiss the bride. That time, mangyayari talaga yung kiss the bride. As in, kasi yun yung nakalaan sa'yo ng Panginoon. At ang nakalaan ng Panginoon sa akin, ay isang pastora. So, imagine ninyo kung paano ginawa ng Panginoon yun. In the span of 1 year also. 1 year also. Nag-start yun ng January 13. Nagkaroon kami ng engagement with my family friend, a wedding. Umattend ako. Nakita ko siya dyan. Nakita ko, January 13, to be exact. Yung babae na yun, pagpasok ko sa church, wala akong nakikita kundi yung structure. The structure of a church. Wala akong nakikita. Kahit ngayong kinasal, hindi ko nakikita. Nasa isang sulok siya. Nung lumingon siya, I saw a light. Hindi ko ma-explain, pero alam niyo yung puso ng lalaki, kapag alam mo na siya na, kahit na, Lord, ayoko. Ando dun yung kahit mag-resist ka, if yan ay nakalaan ng Panginoon sa'yo, di ba? Yun ang biyaya ng Panginoon. Hindi mo ma-explain. Kasi, imagine ninyo yung four walls wall. Walang bintana, pero makikita ka na liwanag sa kanya. That time, sabi ko, Lord, pastora naman to. Pati that time, ayoko. Kasi, anong titingnan sa akin ng mga tao na I've been in a long relationship. Pero, ano ang kalooban ng Panginoon? Siya nag-ayos ng lahat. Diba? Hindi kami tumingin sa tao. We are looking only to Jesus. Mabiyaya ang Panginoon kasi, if you preserve your purity. Yun yung the best may offer nyo sa Panginoon when you face to the altar. Kayo mga boys. Kaya boys, mga girls na hindi pa kasal, make your heart ready at ilaan nyo ang inyong puso, ang inyong mga puso sa isang tao na nakalaan na para sa inyo. Yung tao na yun yung maglalapit sa inyo sa Panginoon. Di ba? I've been living in an immoral life before. No? Na napakarumi. And ang redemption ng Panginoon, hindi yun nasusukat. So, kung ano man ang kalagayan nyo. Kaya, remember, God is good always, all the time.
And preserve your purity. Lalo-lalo na sa mga babae. And also, ito yung iwan ko na the marriage. Kaya yung marriage is a covenant from God. So we need to step kung ano yung instruction ng Panginoon. Kung halimbawa, ikaw ay may boyfriend, girlfriend. So, make yourself pure. Bago ka dumating sa point na bubuksan mo na yung regalo. Nagsabi sa ako ng friend na kapag binuksan mo ang regalo, wala nang excitement. Wala na. Yun na yun. Di ba? Sino gusto ma-excite? Di ba? So, we as living with Christ, so we must reserve and be pure sa harapan ng Panginoon. So, we sin no more. So, that's the redemption ng Panginoon sa buhay ko. Kaya, I am proud. I love the Lord with all my heart, with all my soul, na siya yung Diyos ko na paglilingkuran habang ako'y nabubuhay. At ganun din ginawa ng foundation ng Panginoon sa akin, sa aking magiging asawa. Next week, ikakasal na ako. Salamat sa Panginoon. At pagamat ang daming, sa 1 year na yon, ang daming feeding. Malalaman mo, paggalaw ng Panginoon sa'yo. Kasi hindi mo ma-identify yun. Yun. Tapos, good thing, may isang word. Nung nanligaw ako kay Pastor, ayaw niya sa akin. He can see only a red flag. He can see my past. He can see a guy na, di ba? Alam nila. Kasi matagal 11 years. Pero andun yung inas niya ako. Anong balak mo sa akin? Anong gusto mo? Bakit mapakita ng special attention? Sabi ko, pwede ka ba ligawan? That time, nung sinabi ko ng ligawan, sobrang guarded ni Pastora. Sinabi niya, may word ka ba? Word. Di ba? Ako, hindi ako mahilig magbasa ng Bible. I have my feeding only Sunday. That's a Christian life na tinaha ko for 15 years. Kaya ayoko mga boys, kaya yung mga boys dyan, hanggat maaga pa, feed yourself. Araw-araw tayong kumakain ng pagkain, pero our spiritual life is the most important thing sa ating buhay. Kasi if we are prioritizing our spirit, everything will flow. Everything will flow. Kaya mabayaya ang Panginoon. Then that time na sinabi niya sa akin yun, sinabi ko, nagbuklat ako ng Bible. Then the Bible, dinala niya ako sa Zechariah 4:14. That exact verse ay yon ang verse na pinanghawakan ng aking magiging asawa for his lifetime partner. Mabayaya ang Panginoon. Doon ko patatapusin. Salamat at God bless everyone. So sin no more, guys. Thank you, Jesus. Praise God. Grabe yung palapanin natin si Lord. Praise God. Si Kuya Nanad po ang isa po sa mga buhay na patotoo na ang Diyos po ay nagre-redeem ng buhay. Amen? Palapakan po natin ang Lord.